ano naman ang masasabi ninyo? No? Dito sa Vice Presidente. Ito yung pinag-auditionan ho ni Chis Escudero, mga kababayan. Ano ang masasabi ninyo sa Vice Presidente? Doon po sa Senado, ha? Ibang klase, ha? Ano sabi dito? Wala nang tanong-tanong. No questions asked. Sara Duterte's office budget approved in 5 minutes lang daw po sa Senado. Ano masasabi nyo dan? Sige, sabihin, ay ako pala yung vlogger. Nalimutan ko, sorry. Sorry, kala ko kayo yung vlogger at papanoorin ko kayo. Slap. Do you got what it takes survive? Bercy, Survivor, American show. It's called, ayos ha. Englishero to si Slap. Shout out sa iyo. Game, mga kababayan. No question asked. Wala nang tanungan. No? Doon sa budget ng Office of the Vice President, approve pa in 5 minuto lang mga kababayan. Biruin nyo, ang galing nila talaga sa Senado. Iba, ang lupit mga bossing. Bakit? Biruin mo naman yung Vice Presidente. Meron pang hindi maipaliwanag na confidential funds. Diba? Hindi pa alam kung saan napunta o saan ginastos yung confidential funds. Tapos ang Senado mga bossing, wala nang tanungan. Vice Presidente yan No? Baka idinahilan pa ni Marcoleta dyan na yun po ang tradisyon na kapag ka presidente at vice-presidente ang humingi ng budget, ay wala nang tanungan. Hindi ho ako agree doon. Kahit na po ngayon, kahit po ang presidente, kailangan usisain, kailangan tanungin na din po, mga bossing. Lahat na Bakit Lugmok na ang ating bayan sa korupsyon. Ubus na po ang pondo ng bayan. Utang-utang na po tayo. No? Sa hindi maipaliwanag kung saan po mga napupunta yung pondo. Tapos 5 minutes lang daw, approve na. Sabi ni Shiro Kansaki, 889 million ata ang OBP budget o lagpas pa doon sa mga normal na hinihinging budget ng mga Office of the Vice President. Di ba? Tapos meron pa tayong hindi malaman kung ano ang sagot talaga nila. Kung saan talaga napunta yung perang yun. Tapos, ganun lang. Ako mga bossing, kaya humahanga ako doon sa Congress. Kasi hindi na nila hindi na nila masyadong ginagamit o ginagawa yung yung tipo bang, eto yung nakaugalian. Eto yung tradisyonal, hindi na Dahil sa hirap na ng buhay mga kababayan at sa sobrang lubog na po ng ating bansa sa utang dahil po sa korupsyon, lahat yan i-itemize mo, isa-isahin natin, no? Ipaliwanag mo kung bakit ganito ang hinihingi mo. Ganyan lang kasimple, no? Office of the Vice President, etong pondo na to, bakit mo hinihingi to? No, ganon. Kasi po ganyan, kailangan, ano ang ginawa mo doon sa pondo nung nakaraan? Ganito naman po, napunta. Sige, approve. Okay, check. Lahat, di ba? Villaruel, bago ka dumating, na shoutout na kita kanina pa. Ganyan mga bossing. Kung matatandaan nyo, kung yung 2 billion plus na hinihingi ng ating Vice Presidente, para sana yun sa budget ng 2024. 2 billion plus, mga bossing. Kung hindi na inusisa, kung hindi na tinignan lahat, mga kababayan, at ginawa yung pinagmamalaki ni Marcoleta na dapat tradisyonal yung pagbibigay ng pondo o yung pagbibigay ng budget dito sa Vice Presidente at sa Presidente, di lusot yun. Hindi lang doble yun, mga kababayan. Pabor ka ba na isakay si Tobat sa charter plane papunta sa Dahig? Ilang kamay ang gusto mo? Bukod sa 2, manghihiram pa ako ng kamay para sabihin nyo na pabor ako. No question asked, wag bigyan ng budget. Kaso sa Senate daw po, approve na daw. Wala pang 5 minutes, walang tanungan. Di ba? Tanungan natin, sino si Mary Grace Piatos? Sino si Kokoy Villamin? Sino si Jukes de Asim at iba pa? Sabi ni Ma'am Neng, Gigi, maliit or malaking budget,
makapagnakaw pa rin yang Sara na yan, sabi ni Ma'am Neng Gigi, no? Mayor pa lang si Sara dati, nag-corrupt na siya. Oh, matindi yung sinasabi ni Ma'am Neng Gigi. Sabi ni YouTube JM, dapat sakto lang sa pasweldo ng mga tao ang mga budget. Other than that, nanakawin lang, sabi ni YouTube. Sino pa nandyan nagko-komento? Oh. No question asked, what bigyan ng budget? No? Ang normal po kasi mga hinihinging budget or binibigay po sa mga office of the Vice President, miski nung mga nakaraang panahon, ay nasa 700, 730, etc. Na po, hanggang ganun lang. Sabi ni Corazon Ramos, minadali ng Senado. Ayaw makita na matagal si Sara. hindi, pero sa Kongreso, matyatsagaho yung mga congressman. No? Kung lailusot ho, yung 2 bilyon na yon, grabe, ang laki. Magkano? 100 million para sa advisor ng Vice Presidente. Yun ho yung pondo sana para sa 2024. 100 million para sa advisor. Ano pa? Yung mga trabaho ng DSWD, parang may kinopya sila doon tapos inilagay nila para makakuha ng pondo doon naman po sa Office of the Vice President. Sabi ko parang doble-doble. No? No naman ho, nung tinatanong ang Vice Presidente tungkol doon sa mga yon, kumbaga para malinawan lang ho, para maipaalam sa mamamayang Pilipino, para maintindihan natin lahat. Tinatanong ang Vice Presidente. Ang ginawa ng Vice Presidente, kung maalala nyo ho, ganun no? May earphone siya, 2. Parehas nilagay sa tenga. Parang nambabastos pa ang Vice Presidente. Kung ikaw talaga bukal sa loob mo at gusto mo talagang matulungan ang bayang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino, 'di ba? Kung gusto mo talagang matulungan at alam mo na napaka-importante nung pondong 'yon na hinihingi mo, kaya 2 bilyon kasi may paglalaanan ka at makatutulong sa mamamayang Pilipino, aba, ilalaban mo 'yon. 'Di ba? Hindi mo basta-basta lang, bahala kayo dyan, basta inisinulat ko dyan, no? Bahala kayo kung gusto nyo i-approve o hindi. Hindi pwedeng ganun. Kung talagang pro-Pilipino at para sa mamamayang Pilipino, yung budget na hinihingi ngayon, ipaglalaban mo yung 2 billion na yun. Pero, ayaw siguro ng Vice Presidente na mismong marinig ng sambayan ng Pilipino na sa kanya nanggaling yung mga pagdepensa, lalo na ho doon sa biruin mo, yung, tawag doon? Advisor pa lang, 100 million na ho. Ilang porsyento na ho yun? Halos 5% na ho yun, mga kababayan, nung 2 bilyon. Di ba? Boss MR, natuloy po ba yung pagbibigay ng mga DDS, senatong budget papunta sa OBP? Opo, ayan oh. Approve na daw po, wala pang 5 minutes. At, ang mabigat pa, wala nang question and answer. No? Nandiyan si Marcoleta no? Kapag ka ikaw medyo takot kay Marcoleta, pag ikaw medyo kayan-kayanan ni Marcoleta, susunod ka. Wala na po ba na hindi na po ba natin ginagalang ang tradisyon na kapag po ang Vice Presidente ang humingi ng pondo, wala nang question and answer? Ako ho, hindi na ako agree sa mga ganon. Lalo na ho itong panahon natin, mga bossing. Kailangan po lahat inaalam, lahat binubusisi, lahat itinatanong kung saan napunta at kung paano naubos yung pera, lahat yan. Para kumbaga para naka-record lahat, no? At at malaman natin kung totoo ba, mga bossing, na talagang may paglalaanan sila. Di ba? Kasi kapag hindi maipaliwanag yan at hindi mo kayang ipaliwanag, baka gawa-gawa mo lang yung budget na yan. Kasi syempre pag-aaralan mo yun. Eto, hihingi kami ng pera ng ganito, 50 milyones. Kasi 50 milyones para doon sa, like example lang para dito sa mga gagawa. Para dito yung 10 milyones para naman doon sa magiging opisina, etc. Tapos ganito, kabisado mo yan, mga bossing. No, pero kung hindi mo maipaliwanag, baka gawa-gawa lang yan. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, tama ka Chris Rose, panay travel na naman yan, pati mga bodyguard expenses at ibang gastos niya
sagot ng gobyerno at pera ng bayan. Yan si Marcoleta, pampagulo, pampagulo lang yan sa Senado. Sabi ni Shiro Kansaki, may pambayad na sa troll army at vlogger at pambayad kay Koopman. Magalit sa iyo si Robin Padilla. Kasi ang pagkakaintindi yata ni Robin Padilla, tayo yung troll. Diba?